Bilang isang OFW, tandaan ninyo po na meron rin kayong karapatan. Karapatan. Nasa batas po yan. Ang problema, mas nananaig yung takot sa atin. Takot magsumbong sa kinauukulan, takot magsabi ng totoong nangyayari, na i-experience natin. Madalas mas tinitikom natin na itikom yung bibig natin sa time na dapat tayong magsalita. At minsan, binubukas natin yung bibig natin sa time na dapat itikom yung bibig. Sa story ng ating guest for today, masalimuot yung nangyari sa kanya abroad, pero may share niya sa atin para matuto tayo based sa lahat ng pinagdaanan niya. At kasama ko po ngayon yung special guest natin. Ano pong pangalan ninyo? Maricar Agaloos po. Ma'am Maricar, taga saan po kayo sa Pinas? Taga Isabela po. Taga Isabela. And then, gano'n na rin kayo katagal na nag-a-abroad? Almost 8 years na po 8 years? ngayong November 19. Ilang taong ka na ba ngayon? 32 po. Oh, so, kung 8 years and 32 ka, ilang taong ka palang unang nag-abroad? 23. Saan ka unang nag-abroad? Sa Qatar po. Qatar? Yes po. And bakit Qatar yung una mong napili? Wala na po akong choice nun dahil nakikita kong isang kahit isang tukay yung mga magulang ko, kaya nag-apply po ako bilang isang private tutor po doon. So private tutor ka doon? Yes po. So ang pinaka-reason mo kaya lumabas ka ng bansa is para sa parents talaga? Yes po. So that's why even 23 years old ka pa lang. Pero pagdating mo ng Qatar, private tutor ka talaga or not really? Private tutor po talaga. Pero after 5 months po, meron po akong unexpected premature baby. What do you mean yung premature na? 7 months po, naisilang na po yung bata. Pero yung premature na yun, may problema siya sa isip ba o hindi naman? Wala naman po. Kumbaga, hindi lang siya talaga kompleto nung hindi kompleto yung buwan na... Pero normal naman yes, siya. Po. So, yun yung tuturuan mo? O hindi? Hindi po. Aalagaan lang? Titingnan lang po habang wala yung amo ko. And then yung 5 bata, yun yung tuturuan ko pagdating nila. So, yung 5 bata yung tuturuan mo? Yes po. Pero basic English lang naman po. Basic English. And then, so far, kamusta naman yung experience mo doon? So far, napakaganda po. Pero ang naging struggle lang po sa akin is yung mga kasamahan kong Pinay. Hindi maayos yung pakikitungo sa akin kasi nakikita lang nila akong nakaupo doon. So parang nainggit sila na yes, parang wala kang ginagawa. Yes po. Pero syempre, tutor ka lang eh. Yes po. Diba, lang naman mag-driver ka doon, di ba? So walang good communication sa mga kasama ko doon. Parang naaalop sila sa akin na... Pero ilang years ka sa Qatar? 2 years po. So tinapos mo lang rin talaga yung contract mo? Yes po. Pero bakit di ka nag-renew? Tapos ko na pong bawiin yung lupa na nakasanla. So pagbalik mo ng Pinas, nag-stay ka ng medyo matagal or hindi rin? Gusto ko na po doon magtrabaho, kaso nga lang po yung tatay ko, pinalayas po ako. Bakit? Dahil nagsumbatan po kami, sabi niya, kung ayaw mo dito sa bahay, di lumayas ka. Eka po sa akin. So nagkaroon ng problem. So ilang years ba na nag-stay ka sa Philippines bago ka nag-abroad again? No po, months lang po. So saan naman yung bansa na next? Gusto ko po sa Taiwan, sa factory po. Kaso nga lang po, yung height ko po, hindi po good. Bakit? So nag-try po kami na nag-apply sa Japan bilang isang domestic helper and sa Hong Kong po. And then, nung tumawag po sa akin na agency is, yung Hong Kong po ang nauna. So, gano'n ka na rin katagal dito sa Hong Kong? For 6 years po. 6 years na? Yes, Nakailang employer ka na rin? 2 na po. 2. Sa unang employer mo, how was it?
sobrang subsub po sa trabaho at saka yung mag-asawa po palagi pong nag-aaway. And then, meron po yung hanggang umabot na po sa time na muntik na talagang nasunog yung bahay ng una kong amo. Just a second na lang po. Pero pagkatapos yan, tinerminate ka o hindi naman? Hindi naman po. Pero nakailang years ka dyan sa kanila, tapos may Dalawa contract? po. So natapos mo yung contract mo, Yes. pero hindi ka na nag-renew sa kanila? Hindi na po. Bakit? Bakit di ka nag-renew? Ayaw ko na, sobrang pagod, ang dami pong trabaho, Pastor. Even though may day off ka niyan, pero Opo. subsub talaga sa Yes trabaho. po. So ngayon, ito yung current na amo mo. Yes po. Ilang years ka na sa kanila? Magpo 4 years na po So, ngayon. nakapag-renew ka na? Yes po. And so far, maayos dito. Kabaliktaran po ng una kong amo, yung parang wala akong ginagawa. Sobrang, ang gaan ng trabaho ko, though walang nag-aaway, tahimik, pero ang pinakamalalang nangyari sa akin dyan is yung ginagawang biro ng amo kong lalaki na hinihipuan ako hanggang sa one time na corner na niya ako. And then, hindi ako umimik kasi ayaw kong makasira ng pamilya. So, hindi ako nagsumbong. Kinausap ko yung amo kong lalaki na sabi ko sa kanya, ayaw ko, ako ang magiging dahilan ng mawala yung trust nyo sa isa't isa. So, hindi na ako magre-renew. Kaya kailangan, dapat mag-isip ka. Kasi ayaw kong maranasan ng pamilya mo ang naranasan ko. Kasi since bata po ako, broken family po ako, at nagagalit po ako palagi sa mga babae ng papa ko. And then ayaw ko pong maging katulad ng ganon. So, yun po. So, yung nag-renew ka, ano naman yung nangyari? Na-corner po talaga ako ng amo ko. So, naulit pa siya? Yes po. Pero nung nandito na po ako sa help center, ni minsan hindi na po niya inulit. Kasi doon na rin po nagkaroon ng magandang relasyon, wala na talagang imikan, ganon. Kumbaga, napaka-peaceful po. Gaano ka nakatagal dito sa help center? 1 year and 6 months po. Paano ka napunta dito sa help center? Isang evangelist po, kinumusta ako sa loob ng shop habang namimili ako ng gamit. And then, pagkasabi niyang kumusta, bigla na lang tumuloy yung luha ko. Hindi ko po alam kasi tawag dito. Lulong rin po ako ng sugal noon sa mga online gambling and online dating site. Ang dami kong problema. Wala talaga akong direction sa buhay that time. And then, bigla na lang lumuha talaga yung patak ng luha ko. And then, sabi niya sa akin, sa tagal ko na sa help center, marami nang naging resulta ang natanggap ko sa help center. Pero how about you? Yung pumunta ka dito sa help center, ano-ano na rin yung nakita mong changes sa sarili mo? Napakadami po, Pastor. Kagaya ng matatag na ako ngayon, hindi na ako gaya dati na marupok, na panay emosyon palagi ang pinapairal ko. Pinag-iisipan ko na lahat ng mga desisyon sa buhay para magkaroon po ng direksyon. And ano kayang mapapayo mo dito sa ating camera, sa lahat ng mga OFWs na nanonood as of now sa atin na meron rin pinagdadaanang matindi, siguro na-depress rin. Siguro katulad mo, na pagod ka na magdusa. Yes Pagod po. ka na nalulungkot, pagod ka na parang may kulang, pagod ka na hindi mo maintindihan yung nangyayari sa loob mo. Ano mapapayo mo sa kanila? Ang may papayo ko lang po sa inyo ay dito sa help center, dito natin matututunan na maging matatag sa lahat ng laban at hamon sa buhay. Harapin lang natin at huwag nating talikuran kung ano man yung problemang kinakaharap natin. Kumbaga harapin natin para makita natin yung way natin at magkaroon tayo ng magandang direksyon sa buhay. At huwag panay emosyonal ang pairalin, kundi pag-isipan lahat ng desisyon na gagawin sa buhay. That's it. Yan yung gusto ko rin sabihin sa inyo. Kayo na laging pinapairal yung damdamin, puso, puro na lang puso. Dito, tuturuan namin kayo ng intelligent faith. Just visit us one of this day. Every day naman kami bukas. Ang kailangan lang is, bumiyahe kayo, pumunta kayo lang dito. At meron kaming mga volunteers na magka-counsel sa inyo kung kailangan nyo man ng counseling. Pero lagi nyo pong tandaan, merong bukas na pintuan na handang tumulong para sa inyo.
Maraming salamat sa pag-share ng story mo at I believe maraming na-inspired sa testimony mo. Maraming salamat rin po sa sumubaybay. Para sa amin, please, pa-share po yung link ng program natin para sa lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.